Ngayon po yung last day namin dito sa Cement Quebec. Ito yung unang shutdown job namin dito pagdating sa Canada. Ayan. Ngayon kailangan nating dalihin yung ating mga gamit. Yan. Mga winter jacket, welding mask, lahat po. Ayan. Ito. Bye for now, Cement Quebec. Dito kami sa St. Vasili. Ang layo po nito ay 67 kilometers mula sa amin. Medyo malayo-layo. Last day namin. Oops. Ang temperature naman. Anong temperature ngayon? Zero ngayon, pero yung visibility medyo, ayun nga, may yellow. Ito yung aming araw-araw na tinatahak dito. Ayan. Dito yan, kung makikita nyo, yan sa kabilang na yan may release yan. Yung release, dinadaanan po yun ng tren, yung kinakargahan ng mga bulk ng semento pupunta sa St. Lawrence River. Ayan yung mga tren yan, sementong karga niyan, yan bulk. Yan ang haba niyan. Tapos hindi ko alam kung itong, alam ko global din. Ito yung araw-araw naming tinatahak. Ayan. Medyo malayo talaga ito sa aming bahay. Ito kung sa atin ay liblib. Ayan. Pero may mga bahay din dito. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan. Talagang typical na Canadian house. Ayan, nagyayelo ang tabi. Ayan. Ayan. Dito naman tayo nagagasto yung umaga o kuminsan hapon. Yan. Para pag alis namin dito hindi na kami naaabala. Yan. Ito yung isa kong pangarap mabili. Ayan, caravan. Hindi, yun pong yan. Siguro by March pawala na ang lamig. Dito parang ghost town. Wala ako na, tagal na namin dining dumadaan, wala ako nakikitang mga tao. Ayan. Bale, napakalungkot dito. Kaya kailangan may sasakyan ka dito. Ayan. Itong release ng tren, ito wala po nakikitang release dito. Hindi ko alam, ito yung release na pamula Quebec to Montreal. Ay, sa mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Canada, ito yung susugagaan ninyo pag winter. Ayan. Pero alam ko dito mura ang bayad sa bahay, kaso sobrang layo naman sa Kabihasnan. Ayan. Itong kasama ko ay fanatic sa Korean movie. Yes. Talagang nakakailang pelikula ito bago, hindi man tapos na isang pelikula bago dumating sa atin, series. Nakakailang series? Isang episode yun, isang episode daw siya, isang bago dumating sa Ayan. Pero ayos naman at nakapag drive na siya dito ng long run. Ngayon may tinatapos lang siyang episode. At itong sasakyan, bali iso-surrender ko na. Wala na kami, hindi namin alam ang mangyayari sa Lunes kung saan kami sasakay, dahil yung Monday mas malayo, 146 km na one way. Yan, malapit na po sa pagitan ng Quebec at Montreal. Kaya hindi pa namin alam kung ano ang sasakyan namin. Hey. Medyo malayo-layo din po itong aming pinapasukang ito, pamula highway, freeway hanggang doon sa Cement Quebec, at siguro mahigit 10 minutes. Malayo din. Tapos ang takbo ninyo minsan 80, minsan 100. Ayan. Kaya malayo-layo din. Kaya dito talaga hindi ka pwedeng walang sasakyan.
sana all na lang sa may mga sasakyan. Ito kasama ko, malapit ito magkasasakyan. Medyo yung visibility sa karsada, ayan. Maganda naman dito, tahimik kumpara doon sa amin tinitirahan. May mga batang maingay sa kapitbahay. Ito, yan, napakatahimik, talagang wala kayong masasabi. Ako mawiwili dito, kaso yung mga bata, ewan ko lang kung mawiwili dito. Kita nyo naman ang sitwasyon. Kung anong napapanood nyo sa movie, ayun, yan, typical na tahimik. Ang makikita lang ninyo dito, usa, ayan. Kita ninyo yung signboard na yan. Yan, usa, ayan. May mga natawid, kaya magiging aware kayo sa pagdadrive dito, dahil kung minsan makasagasa kayo ng usa, mahirap din. Talagang problema, posibleng masira sa sasakyan ninyo, tapos yun, maaksidente kayo, kung ano-ano na. Kaya maging aware kayo sa pagdadrive dito. Hindi ko alam kung ano mga nakatanim dito sa area na ito, pero pag tinignan ko sa Google, parang may mga taniman dito na pantay-pantay. Ayan. Makikita nyo yung mga snow ski dito, malimit. Ayan, kaso ngayon wala. Ito yung mga kakakuyan, malamang may nalabas dito usa. Ayan. Itong pakanan na ito yung pa Montreal. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan, pa Montreal yan. Diyan kami nalabas tuwing umaga. Speed limit dito katulad din sa atin. So minsan nakakalimot ka pag sobrang gutom mo na, tapos yung mga kala mo yung mga kasabay mo nasa normal din ang takbo, kaya minsan pagtingin mo sa speedometer, overspeeding ka na pala, dahil hindi mo mahalata, dahil yung mga kasabay mo pare-parehas kayo ng takbo. Tapos pag matagal ng takbo, yung takbong 100, akala mo sobrang bagal na, kaya hindi mo rin minsan masisi. Kaya magiging aware din kayo, dahil mas malaki yung penalty dito din pag nahuli kayo sa overspeeding. Ito yung isang ilog na lagi kong tinitingnan. Ayan, medyo talagang nag-yellow. Hindi kayo lalangoy dyan, kayo ay maglalakad. Umaga 67 kilometers, tapos sa hapon 67 din pag uwi. Ayan. Ito kami ngayon. Siguro babae ang driver nito, malamang, dahil ito yung nakakuha sa amin sa Cement Quebec. Doon ko nakikita, babae ang driver. Alam siguro ang mga sahod niya. So dito pag nag-apply ka ng mga heavy equipment driver, operator, kahit pa sabihin marunong ka ng na-experience ka na, qualified ka sa atin, dito kailangan mo pa rin kumuha ng mga training. Papasok ko pa rin, kaya hindi rin basta-basta makakapag-apply dito. Puti ang paligid. Wala lang kami dumating dito ng December. Ganito na yung aming talagang nasugagaan. Yung talagang kulay at ganda ng mga Canada na makikita natin sa pag-summer, hindi pa namin nararanasan. Kaya siguro malapit na naman ang summer. Yan, ito mga yellow ito, mapapalitan ito ng mga kung ano man ang nakasulit diyan. Yung mga kulay ng mga dahon ng mga puno, ayan, makikita na natin. Siguro sa banda-banda riyan pa. Pero yung dadaanan namin ng pagpasok sa next project namin, dito rin sa kabilang way naman, yung opposite direction papuntang Montreal. Yun nga, next week wala pa kaming alam kung saan kami sasakay, dahil itong si probinsyano, isosurrender ko na sa opisina. Hindi ko alam kung ano ang magiging sitwasyon namin sa Lunes, kung kami ay babayad na doon ng hotel o may magsasakripisyong mag-drive balikan.
ay alam nyo naman 146 kilometer. Pwede naman palitan na lang, hindi naman palitan yung sa kundi schedule. Halimbawa MWF, pwede ako doon dahil sayang din yung allowance. Kaso baka kuman, hindi namin alam. Dito kuminsan may naispatan kang usa, kaso wala lang. Siguro pag summer lalabasan na yan sa mga gubat-gubat na yan. Talagang kung kilig ang aking kasabay. Kaya kanyang subaybayin. Sa Arihoga bakasyon sa Korea, sa North Korea. Saan yung mga idol doon. Basta normal na ho sa amin ito araw-araw. Garton takbo 45 minutes na laging garton takbo 100, kaya talagang malayo. Yan. May nata-traffic din naman konti pag sa mga exit, kaso garton na. Yan. Daan kaya sa McDo. Dito ang mga McDo kalimitan mga Pinoy na yung crew, sobrang dami na. Kung pupunta kayo sa McDo dito, ayun, talagang mga Pinoy na mag-aas sa inyo. Dahil dito po ang salita ay French. Kaya meron din namang ano, dahil minsan na encounter namin talagang zero English. Kami naman ay napaka konti pa lang din ang nalalaman sa French. Kaya pero magkakaintindihan naman, sign language. Tinatamad naman kami gumamit ng yung sa cellphone po, dahil gusto din namin matuto kahit paano. Kaya yun. Pero ongoing pa rin kami sa pag-aaral ng French. Dito yung yung malayo, kaso yung visibility ngayon ay hindi maganda. Yan, St. Lawrence River yan. Pero yung sa amin St. Lawrence River din ang katabi, kaso malayo pa yan. Yung ilog na ito yan, pagmula Atlantic Ocean pumasok sa may Canada, nakakadiretso hanggang US. St. Catherine. Yung mga signboard dito puro French ang nakalagay. Ay, kalahati na kami tinatakbo. Bali yung video po natin ay hindi continuous dahil matagal. Ito pinuputol-putol ko lamang. Pagpabalik yung kabilang yon yung kabilang opposite direction yon. Yan, doon kami sa umaga na daan. Pag diniretso yun, Montreal, 3 hours po by bus. Pero pag sa gartong private car naman, hindi naman inaabot ng 3 hours. Dahil minsan dahil yung bus natin talagang 100 lang talaga ang takbo. Tapos yun nga, minsan may tinadaanan pang istasyon, kaya naabot na. Pagdating sa bahay ay tutulog. Tapos by 2 PM dadaling ko na po ito sa aming opisina. Dahil kaya 2 PM dahil sasabay na ako dun sa mga kasama ko may sasakyan. Dahil kung dadalhin nyo na maaga, walang access dun ng ng transportation. Maglalakad kayo palabas ng 2 kilometers. Tapos ganyan ang panahon, kaya tutulog muna tayo. Nagyayaya po yan kasama. Saan tayo kakain? Hindi pa nga kami nag-almusal. Kakain muna tayo o tapos didiretso muna tayo sa Canada Post muna. Canada Post. Sige. Ayan, kakain daw kami. Nagutom na. Dahil yata yung kanyang pinapanood ay nakakagutom. Dahil ito ngayon lang ito hindi nag-drive, dahil nga siguro maganda yung episode na panonoodin. Hindi kuya, last na. Sasakyan baka kung kailan last na, saka pa tayo may ayos na naman yung kanya, ayun pong kanyang driving skill. Para sa akin okay na. Ang kailangan na talaga ay bumili siya ng sariling sasakyan. Sana all. Gusto na naman bumili, hindi lang payagan ng asawa pa. Yun, dahil yung kanyang asawa wala pang tiwala. Pero sa akin, dahil ako yung witness, ako yung medyo nag-guide sa kanya, okay na siya. Basta susundin lang yung mga alituntunin at batas trapiko. Ayan. Yan po isang the best na dahil dito talagang long run agad siya.
Tapos yan nga, freeway, yan. Nasubukan na din niyang mag-drive sa traffic, yung maraming traffic light, yun, okay naman siya. Dahil sa ngayon, para sa akin, ay kulang na lang ay sasakyan. Pero na lang daw ho ang kulang. Ako ho, may balak din bumili ng sasakyan. Kaso, siyempre, may binabayadan pa akong sasakyan sa Pilipinas. Kaya, for the meantime, ay ako ay pag malapit yung project, public transport na muna ako. May bus naman. At saka sa summer, bibili ako ng bike o kaya electric bike. Kaso sa sitwasyon namin ngayon, malalayo. Hindi pa namin alam. Sana paggamitin pa uli kami ng sasakyan. Talagang malayo eh. Bali, lalabas na ho tayo ng freeway. Dahil itong ano ito, yan, diretso ng bayan ng Quebec. Pero kami bayan din, kaso malayo. Yan, i-exit kami dito. 307N. Yan. Siguro mga ano na lang kami, 15 minutes nasa bahay na. 310, bali po i-exit tayo ng 322, pero malalayo po ang pagitan, kaya malayo pa rin. Yan. Minsan dito nagta-traffic talaga pag hapon, pero hindi man totally naka-stop, pero nausog naman. Sa isang araw ay baka po para din sa Pilipinas na ito. Dito na po kami. Yan, yung St. Lawrence River hindi makita. Yan. Day is Friday. Yan. Yan. Oops, ito yung aming tirahan. Malayo, kumpara doon sa aming pinagtatrabahuhan, malayo sa Kabihasnan. Tikit-tikit ang bahay, apartment. Yes. Kami balik uli po tayo sa pag YouTube. Manood na lang po uli kayo. Yan ang bahay namin. Yan, 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 second floor na yan. Sige po.